Ako po ay susulat sa DPWH nung June pa para sa mga files ng mga congressional budget allocations. At nag-meet po ako sa office ni Yusek Cabral nung June 11. Tapos August 11 nag-follow up ako. Tapos nung may change of leadership sa DPWH, naisip ko baka pag mawala si Yusek Cabral, mawawala din ang kanyang files. Kaya nag-set ako ng meeting through Director Alex Bote September 4. At nung nandun ako, tinawagan ni Yusek Cabral si Sec Vince kung okay na i-release ang mga files na ito. At sabi ni Sec Vince, dahil ang kanilang push ay para sa transparency, pwedeng ibigay kay Leandro at ang aking understanding, isa sa publiko nga ang mga files ng DPWH para maunawaan ng taong bayan ano talaga yung nangyayari sa mga projects that are funded in the 2025 and other budgets. Oo, para lang po malinaw, yung sinasabi niyo na mawawala, mawawala sa opisina ng DPWH. Tama po. Kasi ang nangyari nga, ayon sa ICI nung nakausap ko sila November 18, ay nung bumisita sila in early September sa office ni Yusek Cabral, wala na ang kanyang computer at naka-cordon off ang kanyang opisina. At ang sinabi din nila, hindi binigay sa kanila ang mga internal files ni Yusek Cabral. Sir, meron pa po bang ibang pinagbigyan bukod po sa inyo, itong si Yusek Cabral, nung po kayo ay physically na nagkita at iniabot po itong mga files na ito, na itanong niyo po ba kung meron pa siyang ibang napagbigyan? Ang files ay may mga pangalan ng mga nag-encode ng mga line items. Kaya baka yung ibang staff sa kanyang opisina ay may kopya din nito at sana protektahan natin ang mga staff sa opisina ni Yusek Cabral dahil maraming mga may ayaw na lumabas ang mga files na ito. Oo.